Okay, so buklatin po natin ang ating Biblia sa Luke 9:23. Sabi po rito, and he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Ulitin ko, and he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Okay, pwede na po tayong umupo. Sabihin mo sa katabi mo, masaya ka ba? Amen. Dapat masaya po tayo dahil nandito po tayo po sa ating isang beses, sabi po ng salita ng Diyos, 6 na araw ibinigay ko sa inyo. Yung isang araw, hindi nga isang araw, 2 oras lang, ay hinihingi ng Panginoon po sa atin. Yung 6 na araw sa atin po yun eh. Nagagawa po natin lahat ng naisin po natin sa araw-araw, sa 6 na araw. Pero yung isang araw, sa Diyos po dapat po yun. God bless the 7th day and made it holy so that we can thank our Lord Jesus Christ. Kaya ito po yung time na makinig po tayo po sa salita po ng Diyos at magpasalamat po tayo po sa Diyos. Handa na po ba tayo? Amen. Sa wikang Tagalog, kapag tatalagalugin po natin at sinabi ni Jesus, kung sino mang tao na gustong sumunod sa akin, tanggihan niya yung kanyang sarili. Tanggihan daw niya yung kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Lahat ng gustong sumunod kay Jesus Christ, sabihin praise the Lord. Amen. Dapat sumunod po tayo kay Jesus Christ. Kung hindi tayo susunod kay Jesus Christ, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. At kung hindi tayo sumusunod kay Jesus Christ, sa kanino't kaya tayo po sumusunod? Kasi may kaaway po si Jesus Christ. Dapat hindi po natin po sinusunod po yung ating pong kaaway. Amen? O kung hindi po, hindi dapat natin sinusunod yung takbo daw po ng mundo pong ito. Yung pong sabi po ng Biblia. Okay, siya ang title po, dito po yung atensyon ng pag-aaralan po natin. Basahin po natin po lahat. Main ingredient in following Jesus. Okay, main ingredient. So parang magluluto tayo, Kapag magluluto ka, may pinaka-main ingredient para masarap yung luto mo. Ito naman, main ingredient in following Jesus Christ. Okay? At i-relate ko po ito, dahil ito po ay Love Month, February, i-relate ko na in any relationship, there should be this most important ingredient in any relationship. Sabi kasi nila, ang pinaka-importanting ingredients daw sa isang relasyon, marami akong narinig, sinasabi nila, love, respect, trust, and constant communication. Tama na po yan. Okay? Napaka-importante po. Ito po ay napaka-importanting ingredients. Okay? Pag sinabing ingredients, hindi naman pwedeng iisa lang ang iyong ingredient kapag nagluluto ka. May bawang, may sibuyas, iba, ang dami pong ingredients. So ito yung mga importanteng ingredients in any relationship. Pero nakita ko na may kulang sa kanilang itinuturo. May kulang kasi wala namang talagang hindi nagmamahal sa kanilang mga kabiyak, sa kanilang partner. Di ba, minamahal natin yung ating mga partner, di po ba? Minamahal natin yung ating mga anak. Minamahal, bakit may mga naghihiwalay? Mayroon naman silang pagmamahal. Mayroon ngang respeto, di po ba? Mayroon nga silang constant communication. Tinanong po ako ng isang kasama ko sa Saudi Arabia, year 1994 to 1996. Layo, tatagal na masyado, So ito po isang Bisaya. Tinanong niya ako na, sabi niya, brother pa lang po ako noon, Brother Alex, bakit ba mga naghihiwalay na mag-asawa kahit born again Christian na sila? Ngayon, nasagot ko yung tanong niya, kaya naging kaibigan ko po itong Bisaya pong ito. Pero hindi deny, exact na salitang deny ang sinabi ko. Ang sinabi ko lang sa kanya, kasi hindi sila namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi nila kasi ipinamumuhay yung kalooban ng Diyos, ipinamumuhay nila yung kanilang sariling kalooban. Kaya sila naghihiwalay. Dadagdagan ko ngayon yung sinabi ko dun sa Bisaya. Sayang, hindi ko na siya nakakausap. Kailangan pala ng isang salita,
deny. Kaya lahat po tayo, pwede ba nating sabihin deny? So pag-aaralan po natin po yan, deny po na yan. Okay, mamaya unawahin po natin yung deny. Okay, so nung naunawahan ko, nakagawa po ako ng message patungkol sa deny. Anong nangyari? Tinext ko yung asawa ko. Ipinadala ko sa kanya yung message na nagawa ko sa messenger at sinabi ko, sorry. Bakit? Kasi without denial of ourselves, hindi mo pwedeng ibaba yung sarili mo. Mas lalo na, alam mo sa sarili mo, ikaw yung tama. Kaya yung love ay magiging baliwala. Kasi there is no denial between partners, between any relationship, between lahat po. Kapag walang denial of ourselves, as lalong-lalo na we are followers of our Lord Jesus Christ, hindi tayo makakasunod po sa kalooban po ng Diyos. O, bibigyan ko kayo ng example. Okay? Di ba mahal natin ang Diyos? O, mahal natin ng Diyos, lahat po tayo. Eh, bakit yung iba hindi nakakasunod? Mahal naman nila yung Diyos. Kasi walang denial. Denial of themselves. Okay? Kaya hindi sila nakakasunod. So nagkaroon ako ng realization na when you deny yourselves and take up your cross in following Jesus Christ, there is nothing we can not do kasi nga we have denied ourselves. An outcome po noon, the reasons why others cannot deny themselves is because they do the reasons why others cannot follow Jesus Christ though they love Him is because they haven't denied themselves for Him. Do you want to be a follower of our Lord Jesus Christ? Amen. Kailangan maging follower po tayo po ng Panginoon. Kasi si Jesus Christ lamang sa lahat po ng mga tao na nag-claim po sa kanilang sarili na sila ay messenger of God, they are a follower of God. Never na isang tao na nagsabi, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Si Jesus Christ lang nagsabi niyan. Si Muhammad, di naman niya sinabi yan eh. Di niya sinabing I am the way. Si Buddha, hindi niya sinabi yan. Only Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No one, walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Walang nangako na sabi po sa salita po ng Diyos that if you believe in me, I will give you eternal life. John 10 verse 20 to 29, I give you eternal life. No one can snatch them away from my Father's hand. Only Jesus Christ promised eternal life. Kaya kailangan sumunod po tayo po sa Kanya. If we want eternal life, kailangan kahit anong mangyari, we must follow our Lord Jesus Christ. Amen? So gusto nating maging follower. Amen? Lahat po yan, understood na po yan. Kaya sinabi nga sa text natin, and He said to them all, if any man will come after me. Sino man gustong sumunod sa atin? Sino man? Gusto mo na maging follower ni Jesus Christ? If any man will come after me. Kung ikaw ay susunod sa akin, deny yourself. Let him deny himself, take up his cross, and follow me. Deny sa wikang Griego ay aperneomai, meaning to disown, renounce, or disregard. Okay? Ito ay combination sa salitang Grego na apo, o hindi apo, apo. Ang ibig sabihin ay off. Again pala yung meaning po ng apo, off, sa wikang Grego, na nangahulugang away from something near in terms of time, place, relationship, or situation. Kaya kapag in-off mo siya, hindi na siya mag-on kasi in-off mo na siya. Kapag in-off mo na, mag-off muna tayo, mag-call off muna tayo, nagiging hiwalay po sila. Away from something near in terms of time, place, relation, or situation. Ibig sabihin ay separation. At ng salitang Grego na pinagdugtong arneomai, na ang ibig sabihin ay to contradict. Kaya ito ay sansalain, to contradict.
Kaya kung kailangan, kung lalaliman pa natin mabuti ang ating pagkaunawa sa sinabi ng Panginoong Jesucristo, if any man will come after me, let him deny himself. Ang ibig sabihin ay, number one, we must detach ourselves and contradict what it wants or where it inclines when following Jesus Christ. We must detach. Ibig sabihin, alisin mo yung sarili mo sa sarili mo. Pwede ba yun? Alisin mo yung sa sarili mo, Sister Iling. Parang hindi, parang it doesn't make sense. Ano po? Amen? Kailangan mo, alisin mo yung sarili mo sa sarili mo. Okay? Unawahin pa rin po natin. Okay? Detach ourselves means forget yourselves. Forget ourselves and contradict what it wants or when it inclines, when it contradicts the will of God. Ibig sabihin, forget about what you want. Forget about your will. You detach your will. Amen? And contradict, kontrahin mo yung gusto ng laman. Mamaya i-explain ko yan. Kasi may gusto po ang laman. Kontrahin mo yung gusto, yung kalooban ng laman, yung kalooban ng sarili po natin. Okay? Magbibigay po ako ng example. Halimbawa, sa simpleng pagpupuri na lang po. Simpleng pagpupuri. Diba? Kapag hindi ka nag-deny yung self at sinunod mo yung kalooban ng sarili mo, hindi mo maitataas yung kamay mo eh. Amen? Nakakita ko. Di ba? Yung mga iba, yung mga lalo na, yung mga mayayaman, abay, nung pagpupuri, mas tinitignan nila, baka makusot itong damit ko. Di ba? Nakakahiya naman, baka tumulo yung aking luha. Kapag tinatat siya ng Panginoon, pinipigilan niya na tumulo yung kanyang luha. Baka tumulo yung aking uhod. Because he is not denying himself. Kaya yung mga ganoon na pagpupuri, mas lalo nga, sabi ko sa inyo, yung mga conscious sa kanilang sarili, hindi nila dinideny, hindi sila hindi sila makapagpuring mabuti po sa ating Panginoon. Okay? Ano pa, kung nahihiya ka, deny your shyness. Detach your shyness. Maraming mga kilala ako, hindi sila maka-attend dahil nahihiya daw po sila. Nahihiya sila. Pinapairal nila yung kanilang hiya. Okay? Kasi yung kumukontrol sa kanila, yung pinaka-weakness nila, yung hiya. Kaya hindi po sila maka-attend. Kailangan i-deny po yung sarili. Kung mataas ang iyong posisyon, deny yourself in following Jesus Christ. Hindi tayo po CEO dito po. Kapag tayo po ay nandito po sa church, ang CEO lang ay ang Panginoong Jesucristo. Siya yung lumalang ng langit at lupa. Alikabok lamang po tayo po sa kanyang harapan. Gaano man kataas yung ating pong posisyon, alikabok lamang yan, walang kwenta nga yan sa Diyos. Sabi ng Biblia, yung pinagmamalaki ng tao, basura lang sa harapan ng Diyos. Amen? Deny yourself in following Jesus Christ. Otherwise, you can never follow Him. Because your flesh will lead you into what you want. Okay? So, i-detach mo daw yung sarili mo. So, naunawaan po ba natin yung detachments of yourself? I-detach mo. Forget about yourself. When serving the Lord, when following Jesus Christ, forget about yourself. Kaya pala sinabi po ni Apostle Paul ang ganito, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. So, pinako na ni Apostle Paul yung kanyang sarili doon sa krus. Bagamat siya'y nabubuhay, nakadetach na yung kanyang sarili sa kanya kasi Jesus Christ na yung nabubuhay sa akin. Diba? Pati yung mga tukso, if we detach ourselves, kayang-kaya po natin pong apakan yan. Amen? If we detach ourselves, diba? At si Jesus Christ na ako, kayang-kaya kong sabihin, it is no longer I who lives, but Christ liveth in me. Hindi na ako yung nabubuhay sa sarili ko, kundi yung Panginoong Jesucristo na. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi kilala ko po yung sarili ko. Amen? Pero once upon a time, hindi ko rin dinina yung sarili ko. Pero na-realize ko, napaka-importante po, denying yourself. Amen? Nasa una pa lang po tayo. Number 2, other meanings of deny is disown.
Denying ourselves is disowning ourselves, meaning we no longer take possessions of our life, but Him. Ang Diyos na yung may-ari po sa atin, hindi na po tayo. Okay, 1 Corinthians 6:19-20, sinabi ulit ni Pastor Pablo, o hindi ba ninyo nalalaman na ang iyong katawan ay templo ng Espiritu? Hindi nyo ba nalalaman na yung katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi na kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga. Lolhatiin nga ninyo ang iyong katawan, ng iyong katawan, ang Diyos. Glorify God in your body. Kaya kalahatian natin ang ating sarili. Let us make our body holy, for God is holy. This is the temple of God. Amen? Alam niyo po ba kung bakit nagalit ang Panginoong Hesukristo? Bakit niya pinagbalbalibag? Doon sa templo ng kanyang dinatnan, maraming nagbebentang hayop, dinudumihan yung templo ng Diyos. Pinagbabalibag niya yung mga lamesa. Pinalayas niya po silang lahat. At ang sabi niya, my devotion to your temple of God is so great. Alam niyo po ba, kasi ayaw ng Diyos na dinudumihan po natin po yung templo pong ito. We no longer own ourselves. God has bought us sa pamamagitan ng ng isang halaga. Alamin po natin, ano po yung halaga pong yan? God has bought us. Anong pinangbili po sa atin po ng Panginoon? 1 Peter 1:18-19, na yung nalalaman kayo'y tinubos, hindi na mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na pinamana sa inyo ng iyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. Binila na po tayo ng dugo ng Panginoon. Other meaning of denying ourselves is renouncing ourselves. Okay, ano ba yung renouncing? Diretso po tayo. Renounce ourselves means to surrender ourselves to Jesus. Surrender our selfish desire, pride, or anything that we value in life that are hindrances in following Jesus Christ. Kailangan, say there are hindrances. Kaya may mga hadlang po, kaya hindi po tayo makasunod sa Diyos. Ano kaya yung hadlang para hindi tayo makasunod sa Diyos? Tanungin natin yung sarili natin. Ano kaya yung hadlang? Mayroon naman silang prayer meeting, prayer and fasting, mayroon silang GBS, mayroon silang, ano kaya yung hadlang? Why we cannot completely follow our Lord Jesus Christ? Only you will know. Tayo lang po yung makakaalam po yan, pero may hadlang talaga. Amen? Yung hadlang na yan ay maaalis lang po natin if we renounce ourselves. If we surrender ourselves to Jesus Christ. Ayaw naman ng Diyos na i-surrender natin yung daliri lang natin, di po ba? O, di ba? Ayaw naman, gusto mo i-surrender mo lang yung, kung ikaw si Jesus Christ, i-surrender ko lang yung sarili ko, yung kamay ko lang. Si Lord nga, sinurrender niya lahat eh. Kaharian nga niya, sinurrender niya eh. Nasabi ng salita ng Diyos, iniwanan niya yung kanyang kaharian, nagkatawang tao siya, na kanyang alipin. Grabe, sinurrender niya lahat para sa atin. Kaya niyong i-measure nyo kung gaano tayo kamahal ng Diyos? Bakit hindi tayo makasunod po sa Diyos? Oras nga lang, hindi tayo makasunod. Amen. O hindi ako nagagalit, pinag-aaralan lang po natin yung salita ng Diyos. Gusto ng Diyos, magtututo po tayo kasi. Amen. May bigay natin yung karapat-dapat na paggalang po sa Kanya. Philippians, huwag kayong magagalit sa akin. Binabasa ko lang O, Philippians 3:4-7, sabi ni Apostle Paul, bagamat ako'y makapagkakatiwala sa laman, may maipagmamayabang. Si Apostle Paul, asunto sa laman. No, kung ang iba ay nag-aakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na ako. Sabi ni Apostle Paul, bakit sino ba si Paul dati? Na tinuli ng ikawalong araw mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin, Hebreyo sa mga Hebro, sa mga Hebreyo, tungkol sa kutusan ay Pariseo, religious leader po siya, isa po siyang Pariseo, Hebreyo po siya. Tungkol sa pagsisikap ay mang-uusig sa iglesia. Kala niya, inuusig niya yung Kristyanismo noon. Bago po siya makonvert, kala niya naglilingkod sa Diyos. Tungkol sa kabanalan na nasa kuutusan ay walang kapintasan. Mabait siya.
akala niya sa sarili niya ay mabait, ayon dun sa kautusan. Gayon man, ang mga bagay na ito, na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Okay? Alang-alang kay Kristo. So, inari daw po niya ang kalugihan. In fact, sa wikang English, I considered it a dung. Alam niyo po ba yung dung? Tain ng baka. Sabi niya, parang tain ng baka, lahat ng accomplishment ko niyan, tain ng baka, walang kakwenta-kwenta. Kumpara doon sa makilala ko si Jesus Christ na nagbibigay ng eternal life forever and ever. You will be with God forever and ever and ever. Walang kwenta ang mga bagay na pinagmamayabang po ng tao po rito. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul. Amen? Andiyan pa po ba tayo? Taking up our cross daily, following Jesus Christ, no matter how hard it is. We must sacrifice, obey, and surrender to Him daily. So itong pinag-aaralan po natin, denying ourselves is not easy. Ito'y napakahirap, pero madali sa mga tunay na nagmamahal sa Kanya. Madali sa mga tunay na nagnanais na makapunta doon sa kaharian ng langit. Anong kaya hindi natin kayang gawin? Gusto nga natin pumunta tayo sa langit. Madali lahat po yan. Kung mahirap, take up your cross. Yung po yung cross mo. Kasi ang pagbuhat ng cross, hindi naman madali eh. Di po ba? Pero gagaan yan kasi si Jesus Christ katulong po natin. Magagaan po lahat yan. May mga pagsubok. Di po ba? Yan si Brother Renan na nga eh. Galit na galit sa kanya yung grinder kasi Bible teacher na siya. Galit na galit sa kanya yung demonyo. Magiging Bible teacher ka nga ha. Susubukan nga kita. Dadaplisin ko ng grinder yung kamay mo. Titignan ko kung magpapatuloy ka pa na magiging Bible teacher. Oy, ba, nagpatotoo naman si Brother Renan. Sabi nga niya kahapon, kahit maputol yung daliri ko, magpapatuloy pa rin ako sa Panginoon. Yun ang gusto ng Diyos. Denying yourself. Palakpakan po natin po ang Diyos. Amen. So mahal natin ang Panginoon, hindi po ba? Pero bakit ang iba ay hindi makasunod? Yung iba, nga ay nag-aral pang mabuti at nagpapa-scholar sa Biblia, pero ang tanong, bakit hindi sila makasunod? Dahil kakalimutan nila ang pinaka-kailangan para sumunod kay Jesucristo, denying oneself. Conclusion, ang pagtanggi, denial sa sarili para sumunod kay Jesucristo ay hindi isang kalugihan, kundi malaking pakinabang. Walang wasak na pamilya kung ang lahat ay marunong ng denial of oneself. Walang malungkot o anumang masamang gawain kung ang lahat ay marunong ng denial of oneself. Malungkot ka? Deny your kalungkutan. Okay? Deny. Hindi tayo dadalhin ng Diyos sa lugar na ating ikakapahamak. Bagkus, dadalhin niya tayo sa ating ikakasaya na kasama siya sa magpa sa walang hanggan. Kaya't anumang humahadlang sa atin sa pagsunod kay Jesucristo, iisa lamang ang kailangan gawin. Basahin natin lahat. Okay, glory to God. Amen.